Kaibigan sa Makabayan Gak, matagal na pong kaibigan ng Bunyog, lumalaban para sa bayan, si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Maraming salamat sa ating Bunyog NCR chapter. Gusto ko na batiin ang ating Pangulo, si Kari. Siyempre, yung ating kapwa senatorial candidate, si Sir David. Ang ating mga nominee na party list na Bunyog. Ang Bunyog ba, political party rin ito, attorney yan. Yeah. So, siyempre si Attorney Ricky. Si Ma'am Angie, ang ating second nominee. At si Engineer Del, ang ating third nominee. At siyempre, wala yung assembly na ito, kundi kayong mga leader ng NCR. Wala pa po natin ang sarili natin. Ayan po. Alam niyo po, ako po ay natutuwa, no? Napakamasinsin ang inyong ang inyong pag-oorganisa para makakuha ng boto. At yan po yung talagang ginagawa rin namin. So ginagawa din namin yung ganyan po, no, talagang para sisilin yung pagkuha ng boto. Tama si Attorney Ricky, more than 300. Para sure tayo 400. May isa na tayong may isa na tayong representative o seat. Okay, based sa huling election, kailangan natin na makakuha ng more than 300,000. At sa nakita ko na mga assembly ng Bunyog, ay hindi malayo na makukuha natin yon. Amen? Amen! Ang kinuha natin ng tagumpay, tama ba? Yes! Positive tayo na makukuha natin ang tagumpay. Kailangan natin ng mas maraming progresibo, mga aktivista sa Kongreso. Tama ba? Tama! Na nakikipaglaban sa kahirapan. No? Alam natin, nasa grassroots tayo. Alam natin yung ugat ng kahirapan. Bakit pa naghihirap ang sambayan ng Pilipino, di ba? So yan po. Tayo po ay nangangampanya para sugpuin ang korupsyon. Tama? Opo, ang korupsyon at siyempre yung kawalang pananagutan na sinisimbolo ni Sara Duterte. Yan, no? Siyempre, gusto ko rin palang batiin ang Bunyog dahil kasama kayo all throughout sa kampanya natin na Impeach Sara Duterte. Nag-rally tayo, pinakita natin yung ating lakas. No? Kahit na malaki yung nasa isang sekta na rally, pero nanaig pa rin ang tama. Diba? Diba? So yung mga rally natin na yan, nung January 31, iba-ibang mga organisasyon yan, iba-ibang mga lugar. Pero pag sinasama-sama natin ay ang isang sigaw ay impeach Sara, panagutin, no? Panagutin natin ang mga Duterte. At syempre, kailangan harapin din ng gobyerno yung yung problema natin bilang mamamayan. Yung kahirapan, yung inflation, kawalan ng trabaho, etc. At tulong-tulong yan, at tulong-tulong natin gagawin yan. At syempre, anti-political dynasty, no? Isa sa dahilan ng ating paghihirap ay yung political dynasty na ginagamit ng mga politiko yung kanilang sariling posisyon. Hindi na lang sila nasapatan sa isang miyembro ng pamilya na kandidato o na magsiservi sa bayan. Pero lahat na, di ba? No, ginagawang tama si Sir, ginagawang negosyo ang posisyon. Papayag ba tayo doon? Siyempre, lalabanan po natin yon. At lahat po ng ating mga prinsipyo at hadikain ay magkatambal. Kaya nagkakaisa.
Katulad ng inyong party list, bunyog, pagkakaisa. Yung ating pong mga prinsipyo, yung ating pong mga ipinaglalaban ay nagkakaisa. Kaya yata narinig kayo eh. Narinig kami sa narinig ang bunyog. Ano naman yan eh, parang makabayan yan eh, na ano eh. So yun, kaya talagang tulong-tulong po tayo para ipanalo natin ang mamamayan sa eleksyon. Tama ba? Ang sabi nga natin, kailangan natin baliktarin ang tatsulok. Dapat ang nakararaming mamamayan naghihirap, yung mga magsasaka, manggagawa, urban poor, at iba pa na mga sektor na inaapi ay dapat siya yung humawak ng, kumbaga yung political, no? Political na poder. Dahil tayo magliligta, di ba? Ng ating destiny o yung ating buhay. So, kailangan natin baliktarin ang tatsulok. Kailangan natin ipaglaban yung ating mga plataforma na talagang ano po, no? Mag-aano sa atin sa hirap. No? Magsasalba sa ating mga mamamayan laban sa kahirapan. At yan na nga, mga kalaban natin dyan, korupsyon, political dynasty, at iba pa. And by the way, nagtagumpay po tayo ma-impeach si Sara Duterte. Titigil na po ba tayo? Hindi tayo natigil hanggang siya ay hindi na-convict, no, doon sa mga kasalanan niya sa bayan. Pito yun, no? Korupsyon, ano pa ba? High crimes, betrayal of public trust, at saka yung, culpable violation of the Constitution, at yun, no? At iba pa, no? Bribery, no? Na talagang mabibigat na kasalanan sa bayan. Kaya po, magkaisa po tayo, no? Nagkakaisa po tayo para doon tuluyan na makonvict si Sara Duterte. Ano ba yung pwede natin gawin? Hindi tayo friend-seater lang. Kailangan natin katulad ng ginawa natin in the past. Sama-sama tayong kumilos. No, para ang Senado ay ma-push natin na magkaroon ng special session, no? Para dinggin itong impeachment. Tapos nakasabi naman yan sa Constitution na dapat ay pagkatanggap ng article of impeachment, dapat ay immediate, no, ang aksyon ng Senado. Mahaba pa yung panahon, di ba? Di ba? Kung sinasabi nila kapila nila eleksyon ay pansariling kapakanan yun. No, kailangan tignan nila ano ba yung mas nakabubuti sa ating mga mamamayan. So, yan po, no? Salamat po. Ito, nakita ko nga, ngayon ko lang nakita yung inyong endorsement. Sabi ko nga kay David, at saka kay Engineer Bell, kay Carey, na sana ay magkaroon din kayo ng ng parang endorsement. Kasi alam ko, political party kayo. Katulad ng Makabayan, na magkaroon din ng endorsement. Para mas umak yung ating yung ating party list. Kaya po, by the way, nakita nyo rin pala, no, yung naganap sa Trico. Nasubaybayan nyo ba? Yes! Palakpakan natin sa Atty. Ricky. Nakakatapang na sa kanyang prinsipyo, no? Ano ba sabi sa kanya ni Congressman Marcoleta? Mag-apologize. Pero syempre, tama yung posisyon niya. Opinion yun. Walang pwedeng magsabi ng totoo. Hindi dun sa opinion. Hindi naman siya nagmumura. Hindi naman siya nagbabanta. Hindi naman siya sinasabi niya lang ang kanyang Ganun din. Tayo po kinikilala natin ang freedom of expression. Wala talagang sa batas, sa konstitusyon natin, wala talagang batas na dapat nagawin para sagkain, no, yung karapatan natin sa pagsasalita. At matapang si Atty. Ricky, no? Isa sa tatlo na umaten doon sa mga inimitahan. At pinakita niya talaga doon, no? Kung ano ang bunyog, kung ano talaga kung ano talaga ang prinsipyo. Muli, palakpakan natin si Ricky. So, ganun po ang ating partido, no? Dapat
dapat hindi tayo natatakot. Sa gitna ng mga pagbabanta, sa gitna ng ng mga intimidation, hindi tayo natatakot. At tayo po, sabi gano'n ni Atty. Ricky, lumalahok tayo sa eleksyon, wala tayong pera. Tama ba? Yes! Sabi nga sa amin sa mga bayan, ang lakas naman ng loob nyo, tumatakbo kayo, wala naman kayong pera. Wala tayong pera, pero meron tayong milyong-milyong mga membro sa ground. Tama ba? Meron tayong mga supporters, membro na nasa marginalized sector. So yun yung yaman natin at yun ang lakas natin at yun ang pinangahawakan natin para tayo po ay manalo. At syempre, yung ating tamang prinsipyo. Yes? Tama ba? Okay, wala man tayong pera, pero masipag tayong makampanya. Tama ba? Dahil nasa puso natin yung ating mga prinsipyo. No? Kahit wala po tayo. Hindi katulad ng mga ibang mga politiko. No, yung kanilang mga pinakikilos, hindi kikilos siya pag wala pera. Pero tayo po, dahil hawak natin ang prinsipyo, no, ang ating mga prinsipyo sinusulong, kikilos tayo para makamtin natin ang tagumpay. Tama po ba? Yan. So, muli po, tingin ko, makukuha na natin ang tagumpay. At ang tagumpay na to, kailangan pa rin natin siyang kilusan, no, sa kampanya. Ipanalo natin ang party list ng Bunyog at syempre ipanalo din natin yung ating mga senador. Tama po ba? Yan. Okay. Kasi may progressive man doon sa loob ng Kongreso kung wala po tayong progressive senators ay makatenga yung ating mga batas. Oo, sabi ni Ma'am, katulad ng ngayon, nangyayari ngayon na, oo, kaya kailangan natin paramihin ang mga katulad natin mga progresibo sa Senado at sa House of Representatives. So muli, mabuhay ang Bunyog, mabuhay ang pangkalanang lumalaban. Ay, Duterte na yan. Taas kamay. Mabuhay ang Bunyog! Buhay! Boy, si Senador Trans. Bunyog! Upo kayo dyan. Dito kami. Para nyo ng background. Doon tayo na kami kunin. Para, upo kayo para marami.